Maayong gabi no sab mga kaigsunan og ba welcome sa atong tulumanuntak na sa pagtuon og aniya nakita karon sa ika-8 nga lesson for this week nga nagapanguluhan Wisdom for Righteous Living. Atong pinalangga nga Ministerial Director sa Southwestern Philippine Union Conference wala lain kundi si Dr. or Pastor Elvin Salarda. So he will join us tonight and he's going to help us elaborate kung unsa gyud ang pinaka nindot nga mga punto nga atong pagkalantawon sa atong lesson, especially sa Tuesday o Wednesdays nga lesson mga kaigsunan. Maayong gabi, Pastor. Yes, good evening, Pastor Pido. Okay. You were alone, no, last Monday. But siguro, before we start, bagampo sa siguro ta. I'm sorry, mga kaigsunan. Pastor, please. Ginoo, amo na sa gihangyo nga imong tagaan sa imong kaalam aron sa discussion namo sa takna sa pagtuon sa adlaw nga Martes o sa Merkulis amo ning masabtan kunya ma-apply po namo sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo imong ubanan kay amo ning pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dr. Elvin, ang title sa atong lesson no for this week, Wisdom for Righteous Living. Ang kaalam ngadto sa mga para sa pagkinabuhi nga matarong. Pagkinabuhi nga matarong. Okay, so in other words, kung kana ang atong ginahandom no pinaagi sa grasya sa Ginoo, kana siya murag an act of having wisdom in us, no? So ang meaning to say kung ato ipag-define kung unsa pasabot sa wisdom, wisdom is actually connected to what we so called kanang would lead us to righteous living. Yeah. So not necessarily on academic kanang exercise or whatever. Pero I think it goes beyond that. Nga mo ning gipanguluan sa itong lesson. In fact, ngayon din sa Psalm 90 or Psalm 90 verse 12, no? So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So in other words, kung ang wisdom day, kung looking into the text nga gisgutan din sa Psalm 90 verse 12, it also goes along with how long nga ato nang gikinabuhi gidalanin kinatong kinabuhi for so long a time, no? So, wisdom can be gained through the years of kaning pagkinabuhi nato. So, dili ni siya kanang outright. Kay, you know, it actually kanang coincides with the number of days. So, the number of days that we may gain a heart of wisdom. So, what is the core of our lesson, Pastor Elvin? Ipasanto mo din no, sa atong lesson yun nga, gitawag din ni og dunay kaalam sa pagkinabuhi nga matarong. Sa sato pa gipasatop nga dunay di ay kanang kaalam nga importante kaayo nato nga nganong magkinabuhi ta nga matarong tungod kay niya di ay diri ang kaalam na wisdom di ay dinhi nga kun ato ning sundon nga pagkinabuhi mahimo tang tarong, mahimo tang blessing o mahimo tang person nga nagkinabuhi nga napahimuot nato ang Ginoo. Kunya in connection sa ato nga teksto gyud kay di magigisin ron kini di ayong hatagan nato og pagpamalandong ang mga katuigan sa ato nga kinabuhi. Kini maghatag nato og pagiya nga ay katong niagi dili dito mao nga kinabuhi mura o kaping ito realization mga sayop man ito. So kung tan-aw na to ang mga kagahapon na to mga nangagi nga adlaw magtudlo to siya nato og wisdom naghatag nato kay balo nga di ba na magiingon nato nga the best education is experience. So it teaches us nga uy dili to maayo so I have to do away with that. So niana nga pamaagi we grow og ang atong pagkinabuhi magtubo nga mature og sa atong nga Christian life mahimo kita nga the more we walk into the path of God mahimo nga atong kinabuhi nga mag-reflect sa ideal sa usa ka Christian life the life of Jesus nga atong gitinguha nga masunod sa atong kinabuhi. Right. So meaning to say ang giasum pud nga idea sa atong lesson no nga gi-discuss pud sa atong author wala gi pasabot no nga for example kanang kung makaangkon ka kaning gitawag nato nga kaalam for righteous living kung saan nato pagpuyo nga
maminatud-on or matarong diya sa Ginoo doesn't mean nga nga dili na ta masubject sa temptation or dili na ta mahulog sa pagpakasala. So I think the assumption of our lesson is kanabitang kailangan nato ni siyang wisdom nga makuha nato sa pagbasa nato sa iyang pulong na diri gibutang no. Another one is kanang pagsunod nga which would lead us to keep His commandment. But gihon po din nga dili sa pamaagi sa kanang legalistic nga observance of rules. Dili po na siya mao no. So meaning to say kaning wisdom is kanang pagsunod pag-respond nato is that is I think not I think but I believe it is it should be motivated by love, no, not by coercion. So ingana de ang no, ana de ang dagan sa wisdom sa Ginoo nga magatod ka nato ngadto sa kaning gitawag nato nga righteous living. Kay the assumption is kay ang tao manggod bisag naa din no nga bisag unsaon nato ka bisag unsaon mo pagtawagan nga tao nga righteous person dili gyapon siya ma-exempt sa sa temptation. Yeah, of course. So of course, so meaning to say the assumption of this wisdom is nga sa when we are surrounded by kaning mga nagkalain-lahi nga mga temptations or mga hagit nga atong ginatubang everyday nga usay mo'y makapadala nato nga medyo mapalayo sa diya sa presensya sa Ginoo. But the good thing is we are reminded every now and then na despite of that, na agyoy God, kanang the intention of God bitaw nga to save us through His grace. Yeah, I think that's the one. Sa to pa kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo naghatag natog instruction unsaon pag kinabuhi nga matarong. Okay. Unya maghatod na nato nga ang atong relasyon kaniya mahimong maduol. Kay mo na ang pulong sa Ginoo. Dayon, sa ato pong pagpaminaw sa iyang pulong, sa iyang mga instruction, dili nato malikayan nga ang pagsunod nato sa kabubuton sa Ginoo, actually, mausad na ang iyang mga kasuguan. Okay. Obeying the will of God, actually, because the will of God is also His statutes, His law, His Ten Commandment, the moral law. So, dili po ta biyaan na nga I will not go with the keeping of the laws of God. Pero when we follow the will of God, we keep His commandments, not legalistically nga pangunahuna nga when I keep the laws of God, sigurado ko nga maluwas ako ani. When I keep Sabbath, sigurado na ko ani maluwas ani. And the other 9 commandment, no? So that is the way how we try to live a righteous life aron makabaton tag kaluwasan because salvation is by grace yun na siya. Sa grasya yun na ni Ginoong Hesus. And what we are trying to emphasize nga kanunay nga itong ginatudlo sa ato nga mga kaigsunan nga salvation is by grace pero kanang keeping of the law it is an expression of our love to God. We keep it because it is our expression, it is our response sa grasya sa Ginoo nga giluwas ta. So we keep His will, we keep His statutes, iyahang makabalauran because we are already saved by His grace. Yeah, right. So in other words, on the other hand, Pastor Dr. Elvin, no? So sa ato day pag kinabuhi pod, another way of getting wisdom is kanabitang maka-learn tag insights from kanang lesson bitaw sa atong kinabuhi nga for example at times na mga panahon nga medyo nahimutang unfaithful sa Ginoo. Yes. But in the process of time na realize nato how important really God is to our life. So from that point dito ta makakuha og kwan. Yeah, kakakuha ta og kanang leksyon. So makakuha ta dito og kana bang panglantaw nga what I did is wrong, so I have to correct that. Ya kini diani ang maayo og insakto nga paagi kung saon nato pag kinabuhi nga mahimot ang Ginoo nya ang mga tao pod nga atong ikatrabaho malipayon pod sila. So in other words, ingon mo katong lesson din God allows times of testing to let His children faithfulness or unfaithfulness. So, kabahin din na sa murag dynamics bitaw sa atong
relationship sa Ginoo nga ginaalaw usay na mga panghitabo sa atong kinabuhi usay makahunaw na ta nganong niabot ni sa tuwa, pero in the process of time di ay ma-purify da ita, di ba, Yes. Pastor? Okay, for example, remember ko sa imong istorya nga ikaw ba to nga wala ni mo damha nga Yes, looking yes, back, yes, no? yes, yes. Nga makaabot ka ani nga That's true. abot ka ani nga certain degree sa calling now you are handling a certain department dahil mo pod kang administrator so but looking back dagan pod ka bisagin sa sato bisag ako na dagan yes. ta na agian nga mga punto sa kinabuhi nga usay makaroon nata murag Dili yung tangayan dili angayan, no? Oh. But good thing is God allows it to happen para makakuha ta dito og kanang insights ba sa mga Yes. mga experiences to test. Ano din, no? Testing to let his children's faithfulness or even unfaithfulness be clearly revealed. Mo din Yeah. importante. Kay kung dili po nato na siya makita, murag sa po nato pagkuano ka na bitaw ingon sila nga pagsukod nga kining ni sa standard of righteousness ibutang talang og na standard sa righteousness nakaabot ba ta ani nga punto na di man yun atong maingon nga pero at least ba murag natay comparison self-examination nga I think I have not reached this far so og graduhan ako kung galingon murag ubos yun kayo so with that experiences mga failure og sa ato pong pagkinabuhi nga matarong now the text becomes more meaningful. Teach us, Lord, to number our days. Kay ato namang makita, God. Doon, pakya sa iko, ani, kaanugod atong panahon na so, meaning to say, dapat mo learn dita from time to time, no? Or from day to day. Yes. Kung unsa ang mga experiences nato sa past, nga nahimo nga nakita nato, no? Kay kanibitang eyes of looking into, nga makaimo ko tatag discernment, Pastor? Di ba kanang discernment is a gift of the Holy Spirit? Nga kato siya nga buta nga akong nahimo in the past, dili to siya mayo, so I should not do it again in the present and even in the future, no? So, in that case, that is already wisdom. Yes, wisdom. That is a wisdom for righteous living. So, it's not just instruction, but just like what you said, it's more of kanang putting such instruction into practice. No? Experiential type of kanang learning the wisdom. Okay, so talking of testing, Pastor, there is a Tuesday. Kaning very challenging ning title sa Tuesday nanta kanang isugot may tungod sa The Lord's Test. Ikaw abot na kasi mong doctoral degree, ay nadagan ka nagyan ng test. And the other word for this is quiz or exam, no? But anyway, ang dinaw na po ay test nga gina-allow for us para maka-learn po. Kana bitong test, di pa mo take ka? Kanang usay, dili ka kaandam. Niya maghatag og test or quiz ang teacher. So pagbalik sa imong papel nga mao na imong score, at least makita nimo nga asa ka na sayop. No? Dili, ibig sabihin nga for the next time around nga mo test na pud ka basik mo ra gyapon ang imong score. One ra gyapon. So dapat nagi degree of improvement. So I think it's the same way. So how important really is test kanang Pastor Elvin sa iba experiences and being a counselor and at the same time a pastor? Dako gyud kaayo siya og dako kaayo siya og kanang kahimuan para sa tuwa. Kay for example masipya ta sa atong pagkinabuhi. Then if the Holy Spirit works with you, do na kay remorse, do na kay guilt. Og kanang guilt mo na ang maghatag na to og kahasol unya kon ang Holy Spirit nag-work sa tuwa, makita na to tong kagalingon nga wa gyud tay mahimo mo nang muduol ta ngadto si Ginoo. Aron nga ang Ginoo mo pasaylo sa itong mga sala unya mahimo na punta nga bag-o sa iyahang tubangan. So imo atong makita dinhi nga kini nga test nga sa ato nga Christian nga pagkinabuhi growing into the Christian maturity or spiritual maturity. Importante ni siya because dili na to makita how strong we are kung dili makita dili masulayan ang ato nga pagtuo. All the way, ito ato makita sa katawan sa Israel. While gikan sila sa Ehipto, nanggawa sila, paingon sila rin sa Rephidim.
Niya pag-abot nila dito, wala sila pagkaon. Dito na, nagbagulbol na sila. They even think of stoning Moses. You see, imong tanahon nga situation ba? So, kung maayo kayo ang sitwasyon, okay na yun kayo. Pero niining ilang panahon sa crisis, now, they even think that there is no God. They even think na maayo na lang mubalik dito sa Egypto. So, dinhi, nasulayan ang ilang pagtuo, pero nindot po kayo. Kaysa nasulayan ang ilang pagtuo, na-prove sa Ginoo nga naa siya, o niya anda mutabang sila ha. So, nakalearn po sila og dako kayong lesson. So, ang testing, whether ma-failure ta or mo-successful ta, diha ma-measure og unsa kalig-on ang ato nga pagtuo nga naa sa Ginoo. So, it's both positive and negative para sa kuha. Kay makita og how strong you are or how weak we are. Then, if we are going to look at it, to consider situation na kay assessment, then if you fail, then you have to work out na by next time around, dili na ta mahulog sa maong sitwasyon. Kung successful ka, then it's good. You have to sustain this. Okay, right. Good. Kani bang pangitabo sa Meribah, ano? Yes. In fact, of course, naamon din sa itong lesson, ang story gida nagisigutan man sa Exodus 17, no? Verses 1 to 7. But gibalik, gi-repeat ni siya ni David, sa Psalms 81. Yes. Ato man yung mabasa din 7 and 8. Ako lang basa ko na. Okay, In your okay, distress, you called and I rescued you. This is God's, no? Okay. I answered you out of a thunder cloud. I tested you at the waters of Meribah. Hear me, my people, and I will warn you if you would only listen to me, Israel. So, ang nakita na ko ba dili, Pastor Elvin, nindoti mong gisigutan kanina, ingo mo ito sa itong lesson, kani mga tao, siyempre, gipanguhaw sila, siyempre, biyahe, layo kayo, dili lang sila, pati lang mga gidalang mga livestock, mga animals, and so on and so forth. So, dili po ito sa sayon nga test, no? Alam nila, kay kanabitang bisa kita bitang nga kanang wala o say wata got monta nya pag itay mainom nga tubig so medyo muandar gini atong pagka-aburido sa That is true. So kani siya, ang the good thing is here actually nabagsak sila sa test nga gihatag sa Ginoo. Yes. Pero ang kagwapo sa Ginoo is in comparison sa tao nga gahatag og test og exam, most of the time, no? Kaning Ginoo, mabagsak siya, nabagsak iyang mga estudyante, pero iyang gi-rescue. Yeah. Nabagsak sa test, pero according to, of course, not a lesson, but according to what the Bible is telling us, God actually came to their rescue when they were in actually trouble. So meaning to say, just like what you said, kung nagpadayon na sila sa ilang pagtudiya sa Ginoo, the intention of God is really to rescue them kay bisag nabagsak pud sila gi-rescue sila sa Ginoo. Na removal of test. Ha? Removal of test. Oh, so siguro like dili na siya problema sa Ginoo but it's a problem of kanabitaw sa tao sa iyang sa iya kaning pagtuo sa Ginoo kung ang Ginoo na just like what you said kung di ba gi-quarrel nila si Moses kung ang Ginoo na pa ba kanila nakiguban pa ba kanila so it was a testing time nga gi-allow pud sa Ginoo so nakita din si Ginoo nga saan nga problema na tendency ng mga tao makalimot niya. Yeah. Imagine bago rin lang nakita ang pagbahin sa Red Sea. Ha? Oh, so di ba? Dili biya to siya I mean, I don't know kung makita ba nila everyday dito sa Egypt ka na nga klase nga miracle. The plagues of Egypt. Nila nakita na ito, nga plagues sa Egypt. Yes, so mangyato ba? But katulang nga gamay nga butang nga naitabo kanila. In fact, it could also happen to us. Nga, for example, ako, ikaw, natay mga kasinatihan na pas nga grabe kayong leading sa Ginoo, nga usahay, it's a 50-50 life and death nga experience, pero na life gid ang na-uphold sa Ginoo for us. But sometimes, gamay lang nga bikil, makalimot po ta sa Ginoo, no? Yeah. Just like here. So, mabagsak ta. But the good thing is, just like what you said, tungod sa grasya sa Ginoo, ang intention giday sa Ginoo is kanang luwason giday ta. Yeah. Actually, ang plan yun si Ginoo, muna ako lagi patanahon. Okay. Kung mahimo, wag gid siguro maimpirno. Ang plano si Ginoo, wala gid maimpirno gyud. Gusto na ako na imong kwan. I like what you said. Sige pa dayon. Niya, kay tanaw na gunay mo na, wag gyud, akong gyud na, wag gyud na ang Ginoo nga maimpirno ang tao.
ang choice lagi sa tao, ang ato rin yung papili, mo rin yun ay makapaimpirno na to. Kay everything, gihimo yun sa Ginoo, dire, failure. Pero iya gyapong gi-rescue ang mga katawan, iya gyapong gitagaan og pamaagi. So, by looking at the situation, kini nga mga situation, naghatag lang sa dako kayo nga grasya si Ginoo, nga iyang gihatag sa mga katawhan, that we can look back, nga bisag ma-failure ta, that's like what happened to the children of Israel, but yet, in their time, o sa ato po nga panahon, kung naan na to na nga experience, dili lang yun ta mubiya si Ginoo, budo rin yun ta, He will embrace us. And this experience will actually give us wisdom, no? Yes. For example, akong mong ginigino na Dr. Elvin, you check down me. Kaning kaagi ba ni Joseph? Dili yes. sa yon. No? Pero tungkol sa nindot niya mga kaagi in the past, nga dili pod basta-basta siguro, I would say, extraordinary nga mga challenges ang kinabuhi. Nga siguro kung kitabod na himutang nito, I don't know kung makaya ba ka nato na. But because Joseph was able to overcame them, you look what happened to him, no? Kana bitang yun siya ni pagpasaylo ang mga igsoon. Di basa-basa na. Kung yun siya sa pagpanalangin sa Ginoo tungod sa kana bitang kanang yun sa niya faithfulness niya sa faithfulness niya. Bisan tuwa siya dito sa Egypt, ang iyang faith sa Ginoo nga nagyud. Wapo gyud sini nga experience ni pwede ba sa makano nga manimalo siya? Yeah, pwede siya. Okay. Dili mas lang ang kasakit niya. Gi-inject nila sa kasing-kasing ni Joseph, no? But there is wisdom. There is wisdom sa iyang righteous na pagkinabuhi. Because instead nga magunahuna siya o revenge siya mo igsoon, while tuwa sa dito sa Egypt, gihimo niya ang pagkinabuhi nga matarong. Look at the wisdom of living a righteous life. So meaning to say, Dr. Elvin, mo nang dili mong sa atong lesson, no? Ang Hebrew word is tested is kining charap, no? Ang the other meaning of that, na yung mga 19 daw ka book nga mga meaning ang introduce ni one is purging, refining, or purifying. So, balikan ako timong gisulti. In the case of Joseph nga, after so long a time, no, dugay, biya sila nga wala nakita. Nga, pwede siya nga, mas dako ang chance nga masuko sa siya mga igsoon. Tungod sa naghampitan ng mga kaso ron sa yuta pa lang, mga igsoon, di ba, magpatay. How much more na sa aning kaning istorya ni Joseph. So I think, kung unsa yang niagyan in the past, nakakuha siya dito og kanang lessons ba, kanang mga insights nga mo'y nagpalig-on niya nga, now what, mo nang gitawag na to karon sa tong lesson nga, wisdom. Okay. Na Pastor Rox, na ipunto na ko nga gusto makuha na to ba nga, siya gibaligya. Pag-abot niya dito, gatrabaho siya ni Potiphar, righteous gihapon iyang himo. Dapat magpaano tato siya, binugoy. Kuman, gipriso siya, pag-abot sa prisuhan. Muog gihapon. Pero imong makita nga dito sa prisuhan, nagkinabuhi gihapon siyang matarong. Wala siya nahimo nga piniriso nga buluyagon. Himo gihapon siyang matarong. So, that is what we call wisdom. No? Yes, that is a wisdom. Because, tanawa, ang atong makita nga experience niya, bisan sa mga experience niya nga ingon ana ang iyang gipaingnan, then dito na po siya dito sa, sa asawa to Potiphar, mo to, no? So, imong tanaon, nag-righteous sa gyud iyang kinabuhi, ang wisdom is, gituboy siya sa Ginoo sa dako kayo nga posisyon. But kaning mga naitabo ni Joseph, because na-remember na ako yung magsulti kanina, of course, ang intention sa Ginoo is really to save us, to rescue us. Pero you have to exercise your choice, no? Yes, that's so. Kaya just like what you said, Joseph could have chosen otherwise. Pwede niya patulan tong temptation. Mo nang gingon sa tong lesson nga for righteous person, the life of the righteous person is not without temptation. Yes. No? And at times, mahulog po ni sila sa pagpakasala. Yes. I mean, you see that one? So, but the backdrop of this is, against the backdrop nga, grasya sa Ginoo, but then, mahitabo lamang na siya. But if you exercise your kind of freedom of choice to really heed to God's instructions for us. So, in the case of kanang Joseph, pwede yun nga bisan in the midst of gipili niya. Even in the midst of kanang
circumstance nga angay na gyud siya nga mag-backslide. Angay na para nako angay na gyud siya mag-backslide. Pero he chose to continue to live a righteous life, and the wisdom nga atong makuha diha because nagkinabuhi siyang matarong even in a situation nga dili favorable. Ang wisdom makuha nato nga ang Ginoo eventually in the end nag-reward sa iya and even lifting him up into a high position nga silbing matawag nato nga reward sa iyang righteous life nga iyang gikinabuhian in the midst of the unfavorable situation. Good. Ingon sa itong lesson, no? Ang goal di ay sa kaning divine discipline, kaning pagdisiplina na to, kanang godly, no? Discipline. Is through, kaning godly discipline is, ang sabutan ni Pastor Salarda is, tanan man ta, parira man ta, halos o kaning magian nga circumstances sa kinabuhi, naglahi-lahi lang ang mga sitwasyon. I think ang godly discipline is kanang kung unsaon na to pag-respond sa sitwasyon or kanang hagit sa kinabuhi nga anaata. Yes. That depends, no? So, mo nang giingon nga godly discipline. So, kung we allow ourselves to learn from that lesson, mo nang gitawag na to nga godly discipline. O kaning gitawag na to nga divine discipline, no? So, the purpose of this is to strengthen God's children and to prepare them for the fulfillment of the promise. So, God will really bring us to such kind of experience sa future nga ma-fulfill gid ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. That's why we need this from time to time. That's true. Tama ba? Kay, bisag, makaingon ta karon nga ako, nabautismuhan ko. Malipayon ko nga membro sa ani nga iglesia. Pero, bantayan na to, doesn't mean nga, ingana permi ang atong impression sa life, no? Na siguro a member of our family, and I mean, of course not, no? We're not praying, so that's going to be a testing period for us. Pero, another point of this is, nagawin po din ni Pastor Elvin, ang pag-reject daw sa instruction sa Ginoo, mo resulta ka na siya sa growing stubbornness. Yes. And hardening of an obstinate person's heart. So, mao din yung danger sa other side of it. Yeah. Kaya ingon man ka, freedom of choice. So, kani siya, kung if you harden your heart, this is a result of the exercise of your choice. Yeah, your choice. Yeah, okay. Kaya ang problema na, kung ang conviction, ang Holy Spirit nag-convict sa tuwa, sayop na, niya atong yung paggahiyon atong kasing-kasing, nga dili maminaw sa iya, so, ang usa ka tentasyon, imong yung madawat, imong yung mabuhat. Okay. So mo na yun nga dunay mutubo ta nga usa ni harden ang ato nga kasing-kasing unya eventually ma-fall ta into sin, ma-fall ta into temptations, og mo na dako kayo nga problema kay basig di nakakagawa sa mao nga sitwasyon. And besides, when we go to that direction, not listening or heeding the words of God, ang problema na whether we like it or not, we are going to reap the consequence. Bisa pag ma-realize na to. Ako balikan, Dr. Elvin, no? Kanang ingon ka nga, basig di nakakagawas, true, I agree. So kanang punto, kanang statement ingon yung basig di nakakagawa sa nga sitwasyon, mo nang danger no kay nagahi, nabantok mo ng kasing-kasing. Dili tungod kay gaba, mirisi na sa Ginoo sa imuha. Yes, meaning to say, ang karakter sa Ginoo, wag na ni bag-o. Kanang napuno siya sa grasya, napuno siya sa gugma, alangin mo, wala na siya ni bag-o. So kanang pagkabantok sa atong kasing-kasing against sa Ginoo, diya sa Ginoo, kana siya resulta lang na siya, bunga lang na siya sa atong pag-exercise sa atong choice, no? Ano na siya. So God has nothing to do with that one. Kanang pagpa-harden sa atong kasing-kasing. So anyway, that is kaning Wednesdays, Pastor. Yes. Deceitfulness of the wicked way. What is that one ka? What is the main point of kanang gusto i-drive sa itong author? Agi pasabot na rin sa itong author. Kanang ang deceitfulness sa kaaway, temptation, because we are talking about temptation. Kanang deceitfulness, yung imong tanawon, mura ba og sugar-coated yun kayo ni nga mga temptation. Okay. Nga, it seems, if without the grace of God, without the Holy Spirit, we will really fall. Kay ang deception is too tantalizing, unya sugar-coated nga lami gyud kayo kanon siya. No. Kay lami kayo gyud siya nga pagkaplastar sa mao nga
temptation, looking back sa temptation nila ni iba sa unang nga panahon, the temptation is not simply an ordinary but very extraordinary good kayo nga without the Holy Spirit nga maggiya sa atong kinabuhi and the help of the Holy Spirit, we will fall into deception. Kunya ang temptation dili manggod siya kanang sayon kayo kay mura bag naapoy naay art food ba? There is really an art of I deception. like that word art, yeah. Nga hinahinayon ka so until finally matrap na gyud ka niya di ka makaresist. So muna nga at the very instant kung makita nato nga red light na ni siya, it's better for us nga dili na. Pero usahay magod human as we are, we entertain temptations and we fall. Muna ang dako kayo nga kasipsyat muna ang deceitfulness of the wicked ways, the cunning way, the skillfulness sa maong ploy sa kaaway nga unknowingly we are trapped and we are already fall into sin. Yeah. So, very clear, no? Nito mong i-explain sa meaning kasi kanang deceitfulness of the wicked way, gihimo ni siya sa mga pamaagi nga dili gini mo mausahay, ma-detect nga kaniday siya. Kining magatod nimo dito sa kalautan sa di ba? Sa damnation, no? In fact, ang gigamit nga word din sa tong lesson is lured by the delicacies of the wicked. Yes. Delicacy. So, it actually refers to the taste. Yes. Itong lesson, in fact, ang ingon sa itong lesson is, the first weak point is self-control in speech, no? And the psalmist praised the Lord. Usay, challenge gani sa ito, labi na sa kita, usay leader ta, or elder ta sa church niya. Night time nga mahagit ang atong leadership, kasi di na ito kamantihan nato. Di na ito kamantihan nato. Tino na siya, no? Our emotions, you know. Realidad na siya, no? So, I think I agree with the, mo nang delicacy siya. So, because ang first aid nga gi-emphasize there is, ang weak point na ito is kanang, unsa ano ito po control ang atong speech kay kanarabay ngon sila kanang, ang karakter, ingon si Mrs. White, di ba? Ang karakter sa tao, matistingan na siya when you are in crisis. That's true. O siyempre, pag wala ka sa crisis, gusto kayo na siya ma-reveal, no? Okay na kayo. So, right. So, meaning to say, another way of getting wisdom is to really, kanang atong pagalantawon, kaning usa sa mga butang nga, grabe gid, no? Mao gining gitawag na to nga self-control actually in speech, Dr. Elvin. Yeah. Diha magod sa atong inistoryahan ma-reveal kung kinsa nag-control na to. Okay. What emotions do you have right at the moment? And whose power is controlling you right at the moment? Kay kon kanang ato nga speech, di ba sa Proverbs gyapon nga out of the abundance of the heart the mouth speak. So nagpasabot nga kung unsa ang atong istorya, it is from the depths of our heart. Most often. Kaya na amang goy maaipod kayo nga clever kayo nga i-hide nilang emotions. Right. Pero most likely mo yun na out of the abundance of that mo istorya ta. So when you are angry, of course ang imong istorya po magawasan na. Either ang imong tingog, mukusog, plus dungagan pa sa imong mga harsh kay nga mga words nga ginagamit. So it really speaks nga importante yun kayong kanang self-control in speech. Kaya naman, in Proverbs, we learn a lot in Proverbs nga even the fool is too wise when he keeps silence. Right. Bisan ng buang-buang ko, malaan nga manggialamon kung maghilom lang siya. You see, speech is very important. Now, muna nga mabiktima yun ta, ani, kung dili ta careful. Nga we are already manipulated ta nga ang ato nga mga speech nakahimo na day og ruin against us, ruin sa our family, and it can ruin also the church. Muna nga, di ba, magwali man ta, tagawali man ta niya, say mangigo o say makita nga usab ning walihan ni. Pero sabihan na for example sa atong case, no, or sa mga opisyalis sa atong iglesia,
usay ka nang naitao nga influential po nakaigo na to, nasakit ta. Usay, magamit biya na itong plataforma, no? May temptation for us nga gamit. But on the other hand, napoy mga tao nga nahimutang ana nga sitwasyon nga bisag unsa ka kabugat ng ilang gibit-bit, no? Kasakit nga gihatod sa ilang mga kauban sa iglesia or sa pamilya or whatever. Pero ang ilang paggamit sa speech ba? Yeah. Kaya mura bitang nagkuhan, kana bitang mga diplomat, bantiyanin mo. Kanang how skillful they are when they speak for the government. Pag nasayin sila sa laing nasod, ano, and then when they are asked to make comment on a certain issue or what, kaning makita nimo very very soft-spoken, very composed kayo. Na kung kita to nga mag-speaks for the government, medyo lahi ang tunad. Very skillful kayo sila sa mga choice of words. So art, Japon. Yeah, this is art. This is art niya. Bisan pag bugat kayo ilang istorya, but still they spoke it in a very soft-spoken words. Pero it has a lot of learning. Okay. So, diha ni mo makita nga if we are led by the Holy Spirit, we really are self-controlled, and in our speech, would really represent who the God we serve. So in other words, that is another component of wisdom. Yes. Yan siya, no? Dahil sa Psalm 141, kay mamaning kapitulo nga gigamit sa atong Wednesday's lesson. Yes. Naka-assign sa Wednesday's lesson, no? Psalm 141. Kani di ay, nakita na ko Dr. Elvin is, naaday pamaagi kung saan doon siya pagsugpo. Kay, the assumption of this mga God guys, dili po sa'yo na lang na ito, kung sa'yo malabay taning nga sitwasyon. That's true. Usa niya nagtubo ta sa lugar nga usay mga words nga ginapanggamit bugat kayo. So pag natistingan na nga atong pasensya, manggawas to sa atong panghuna-huna. Unya sa ato usay abi nato okay ra sa usay sa tawo nga atong masultian pero dili man sa use ana nga word. So naka-cost ang pain diya sa ana nga tawana. Pero ang tawagan kaning antidote of this is makita sa verse 2 sa Psalm 141, no? Okay. Gisbutan po ni sa atong lesson. Ingon din is, may my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Wow. Our lesson is telling us, ang statement sa atong lesson about regarding this verse, sa verse 2 sa chapter 141, ingon din only unceasing prayer of complete trust and devotion to God can save God's child from temptation. Wow. Grabe, no? Di na lang yun sa unceasing prayer. Right. Pero ako yung usa ka text din nga, Pastor Pedro, this same chapter in verse 5. Okay, that's Let a righteous man strike me. Okay. I like this, actually. Okay. All right. Nice. It is a kindness. Sa ito pa strike me, sa ito pa murag gipangkahan ka ba? Sa ito pa murag gibirahan yun kasi istorya. Strike me. Let him rebuke me. It is oil for my head. Let my head not refuse it. Let my prayer is continually against their evil deeds. So I like this. Makita na ko yung murag pangrabay ni nga versikulo niya. But we need this also once in a while. Yes. Dili naman siging kapuhapon yun. Kaya sa mga times, complacent na ta. So I think there's also a need, especially if the intention of the person nga saying that way, sumala sa imong ibasa, no? Okay? Strike mo gini, no? Naka-strike yun siya. Pero righteous man, the intention is not to put you down or whatever. Siguro ka to help you. To help you grow and mature sa atong spiritual life. Just like our children, usahay makapangasaba man ta. Pero tama na, no? Yeah. So, pero let him rebuke me, okay lang? Yes. Kaya usahay, example, elder of the church, makakita siya o ka ng membro sa iglesia or membro sa family or head of the family, parents ba, then kanang nakita na to atong anak medyo ni Ditor gamay, so kailangan mangita mo rebuke, di ba? Yes. Okay. Nami elder sa una sa among church. Okay. Prangka yun siya istorya sa church. Di mo pod nga inisogiha, pero prangka lang yun. Prangka lang. Unya, one time, pagsimba na mo, nagguba na ang tanan na mo ang mga bangko dito sa palibot sa simbahan. Siya dahil gaguba. Yan, ano mong giguba man to ni elder? Siya, giguba niya kay o magliksyon, tuwa na gawa sa simbahan, di na manglingkod. May nang walay lingkod aron intak sa sulod.
Kuya po itong elder na mo. Kuya po itong approach to. Lahi ka approach. Lahi ka approach. Pero ay lang po kupang lingkuranan. Dili na po ito. Di po kay Kuya na ito. Pero that was the best way nga iyahang naabot nga nahuna. Alay mo, naipanalangin to. Giguba niya. So, wala na malingkod sa gawas. Intact na dito sa sulod. So, you know. Right. Dr. Salvin, wala tayo nga panahon. So kutob lang tadi sa atong pagtuunan nitong lesson. Hopefully, atong gilauman nga atong mga kaigsunan nga nagasunod dini, nakakuha po sila og mga, o nakakutlo sila og dugang kahayag or kaalam sa ilang kinabuhi diha kang Ginoong Jesucristo, no? Walking with Christ every day. So, kitang tanan, no? Let's continue to pray for one another and kining wisdom dili ni siya outright nga makuha nanto right away kay nga man sa tong bersikulo teach us to number our days, no? So at no, the assumption of this is kanag yung taas-taas gid pud nga panahon that we may gain a heart of wisdom. Kay dili pud pwede nga sa atong pagkinabuhi nga ato lang ipadayon sa pag harden sa atong kasing-kasing. That is the other side of it, no? But just like what you said, ang grasya sa Ginoo kanunay gihapon nga pud naga-work out along ato ikayo. Pastor Elvin, last word. At times makaigsunan usahay latiguhon ta si Ginoo aron nga makapamalandong ta nga naa na daeta sa sayop nga dalan, mubalik kita sa iya nga dalan aron magkinabuhi ta nga matarong og ligdong nga mauna ang punto sa itong lesson nga teach us, Lord, to number our days. Okay, so thank you very much, mga kaigsunan. So let's bow our heads for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to discuss your lesson. What a beautiful experience it is to know that despite of our unfaithfulness sometimes, because the enemy, there are times when we cannot succumb anymore to the temptations hurled to us by our enemy. But we thank you that your grace is always there. Our only prayer, dear Lord, is give us always the strength to take heed to your instruction, that we may be able to experience wisdom in our daily experience with you and in the service of our fellow men. Bless each one nga nagapaminaw, nga galantaw karon ining tulumanon, nga unta ikaw mahimo nila nga inspiration silang kinabuhi na bisan pa sa ilang kapakyasan Ginoo aduna gyapoy makita nila nga paglaom diha kanimo nga kining takna karon mahimo kining oportunidad alang kanila sa pag dangop diha kanimo na maulamang ang ilang personal nga manunubos. Salamat sa imong pakiguban kanaban salamat sa ministry sa Hope Channel South Philippines ug tanan nga mga crew nga anaa dinhi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among giampo.